Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Taas po ang kamay ng mga pinagpala ng Panginoon. Amen. Masaya po ba kayo na narito po muli kayo sa tahanan ng Panginoon? Amen. Nasamba po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Daman-dama po ba natin yung kanta kanina? Sambahin ka, O Yahweh. Amen. Mabuti po ang Panginoon. Narapat lamang na sambahin natin ang ating Panginoon dahil napakabuti. At Diyos siya eh. No? Karapat-dapat ang pagsamba para sa Diyos. Amen. Kung mayroon po kayong mga Bible, maibukas po kayo sa akin sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Ito po yung may pamagat, ang kalooban ng Diyos sa tao. Ang sabi po dyan ay ganito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya-kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Yamang si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas kundi Panginoon. Kailangan malaman natin kung ano ang nais niyang pag-uugali na gagawin o dapat maging pag-uugali at gawin ng bawat mananampalataya. Kay Jesus lamang tayo papasakop dahil siya ang ating Panginoon. Panginoon po ba natin ang Panginoong Jesus? Sa Kanya tayo lamang daw magpapasakop. At tayo ay mga tagasunod niya. At bilang mga tagasunod, napakahalaga na alam natin ang kalooban ng Panginoon. Taas ang kamay ng tagasunod ng Panginoong Jesus. Ikaw ba ay tagasunod ng Panginoong Hesus? Amen. Dapat alam mo kung ano ang kalooban ng Panginoong Hesus. Anong gusto niya? Anong maging pag-uugali ng bawat mga mananampalataya? Amen. Ano ang kalooban nga ba ng ating Panginoon Diyos? Sabi ko kanina, dapat alam ng mga tagasunod kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pinataas ko kayo ng kamay. Ang sabi ko, sino ang mga tagasunod? Tayo ay mga tagasunod. So kung tayo ay tagasunod, dapat alam natin ang kalooban ng Panginoon. Una, ano ang kalooban ng Diyos? Kay Yahweh ka magtitiwala. Amen. Purihin ng Diyos. Nabanggit na kanina yon. Kay Yahweh tayo magtitiwala. Sa Diyos lamang tayo magtitiwala. Ang salitang pagtitiwala ay binigyang kahulugan bilang matibay na pananalig sa katangian. Ano daw yung pagtitiwala? Magtiwala, ang sabi, ang pagtitiwala ay binigyang kahulugan bilang matibay na pananalig sa katangian, kakayahan, lakas, o katotohanan ng isang tao o ng bagay. Ang taong iyon, ang sabi, ay ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus. Si Jesus. Kay Jesus natin ilagay o ilagak ang ating mga pagtitiwala. Kasi ang taon, madalas nilalagay ang pagtitiwala sa katalinuhan niya, sa tangan-tangan niyang kayamanan, no? Doon nakabata yung kanyang pagtitiwala. Ang sabi diyan, kay Yahweh ka magtiwala. Ang sabi, ulitin ko yung Kawikaan chapter 3, verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso daw at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Ipinakikita na huwag tayong magtitiwala sa ating mga sarili. Bakit? Dahil tayo ay tao. Huwag daw tayong magtitiwala sa ating mga sarili. Bakit? Kasi nga tayo ay tao. Ang tao ay mayroong limitasyon. No? Ang tao ay mayroong limitasyon. Hindi natin kayang isipin ang lahat ng bagay. Lahat ba ng bagay, lahat ba ng tanong, kaya nating sagutin? Hindi natin alam ang lahat ng bagay. Hindi ako naniniwala na mayroong tao na alam niya ang lahat ng sagot sa bawat tanong. Tama po ba? Ito ang matagal ng tanong na naririnig ko, saan galing ang Diyos? Narinig niyo na ba yun? Saan galing ang Diyos? Tanong yan ng tao. Saan galing ang Diyos? Kasi ang tao, sabi, galing sa Diyos, galing sa alabok. No? Nilikha ng Diyos. Ngayon, mayroong nagtanong, saan galing ang Diyos? Kapatid,
Hindi natin alam. Hindi natin alam. Amen? Sige, meron po ba dito na alam niya? Meron po bang dalubhasa na makapagsasabi saan galing ang Diyos? Saan nagmula ang Diyos? Di po ba? Hindi ako naniniwala na mayroong makasasagot niyan na kung saan nagmula ang Diyos. Walang makasasagot. No? Yan ay pagpapakita ng limitasyon natin bilang mga tao. Marami tayong hindi alam. Sa totoo lang, marami tayong hindi alam. Hindi natin tiyak ang bukas. Sino dito tiyak niya ang bukas? Sino dito bukas alam niya buhay pa siya? Di ba? Hindi natin tiyak ang bukas. Hindi nga natin tiyak ang mamaya eh. Hindi natin masasagot ang lahat ng bagay yan. Bakit yan nagpapakita na tayo ay mayroong limitasyon? Ang tao ay mayroong limitasyon. Hindi natin kayang sagutin ang maraming mga tanong. No? Kaya't napakahalaga na sa Diyos tayo magtitiwala. Sabi ko nga kanina, ang kahulugan ng pagtitiwala ay ang matibay na pananalig sa katangian, kakayahan at lakas ng Diyos. Yun daw yung pagtitiwala. No? Ang pagtitiwala ay yung matibay na pananalig sa katangian. Ano ba ang Diyos mo? Sino ba ang Diyos? Ano siya sa iyo? Kilala mo ba ang Panginoon mo na sinasamba? Meron ilan, sabi ko kasi kanina, ang pagtitiwala ay yung matibay na pananalig sa katangian. No? Kakayahan at lakas ng Diyos. Ano ang katangian ng Diyos? Sino siya sa iyo? Kilala mo ba kung sino yung Diyos na iyong tinanggap? Kilala mo ba siya personal? Yung bang kapangyarihan ng Diyos nadarama mo? Kilala mo ba ang Diyos? Ang ilan, ang sabi, kapag siya'y pinagaling ng ating Panginoon, siya ay Diyos na manggagamot. Pagpapakilala na ang Diyos ay ang dakilang doktor. Kapag kinakapos tayo, tapos nanalangin tayo sa ating Panginoon, sinagot ng Panginoon, nagpapakilala ang Diyos bilang the great provider. Amen? Siya ang nagpo-provide. So doon pinapakita yung kakayahan na hindi lahat ng bagay kaya nating bigay o kaya nating matugunan. Kapag mayroon tayong problema, di po ba, sino yung nagiging solusyon sa problema na yon? Kadalasan tao, oo, mayroong katugunan tao, pero madalas may mga suliranin tayo na hindi kayang tugunan ng tao. At yun yung mga bagay na dapat lalo nating ipinagtitiwala sa ating Panginoon. Sa totoo lang, dapat lahat ng bagay ipinagtitiwala natin sa Diyos eh. Hindi sa ating sarili, hindi sa tao, hindi sa ating mga tangan-tangan. Bakit? Sabi ko nga, ang lahat ng bagay na ito, mayroong limitasyon. Mayroon nagtiwala sa kanyang kalakasan. Dumating ang panahon na siya'y tumanda, na wala ang kanyang kalakasan. Bakit? Kasi nga matanda na. Mayroon naman, sa kalagitnaan ng kanyang kalakasan, bigla siyang nagkasakit. So, nawala ang kalakasan. No? So, hindi natin pwede ipagtiwala ang ating sarili sa ating mga taglay-taglay na kalakasan. Mamaya lang, sinisipo na tayo, hihiga na tayo. Di po ba? Yan ay pagpapakita na limitasyon. Ang tao nagkakasakit. Ang tao namamatay. Paano tayo magtitiwala sa tao kung ang tao ay namamatay? Di po ba? Pag namatay ako, bibigay ko sa itong kotse. Hindi na igawa ng kasulatan. Hindi mapupunta sa iyong kotse. Tama? O yung bahay. Bakit? Walang kasulatan. Pagpapakita na mayroong limitasyon. Di po ba? Sa Diyos mo, ipagtiwala ang lahat ng bagay. Ang sabi, pagtiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Sino ang Diyos sa iyo? Sa Kanya ka lang mananalig. Alam ba natin na lubos ang Kanyang katangian at lakas? Alam ba natin yon? Yung lakas ng Panginoon, lubos-lubusan. At yung Kanyang magagawa, lubos-lubusan.
Alam ba natin yon? Kaya sabi, pagtiwala mo sa Kanya ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi nga, yung lahat ng katangian nasa Diyos. Yung lahat ng lakas ay nasa Diyos. Kaya lahat ng bagay, ipagtiwala daw natin sa ating Panginoon. May suliranin ka? Pagtiwala mo sa Diyos. Ibigay, ilagak, pagbibigay, paglalagay sa kamay ng Panginoon. Sa totoo lang, pag may karamdaman ka, kanino ka magtitiwala? Madala. Sabi nga ni Ate Evelyn kanina, uminom ako ng gamot. Yun ay paglalagak ng pagtitiwala sa gamot. Pero hindi lahat ng uminom ng gamot gumagaling. Amen? Alam niyo po ba pagka hindi tumalab, babalik kayo sa inyong mga doktor kasi hindi tumalab? Saan niya babaguhin? So hindi niya rin tiyak kung ano yung akmang gamot para sa iyo. Nakita, pag hindi gumana ng 3 araw, bumalik ka ha. Nakuha niyo? Bumalik ka ha. Pero ang Diyos, kapag nanalangin tayo sa Kanya at dininig tayo ng Panginoon, pag tayo mayroong karamdaman, tiyak ang Diyos, magagalingin tayo ng Panginoon. Tiyak yun. Alam ng Diyos yun. Tama lang magtiwala tayo rin sa gamot at sa doktor. Tama lang yun. Pero mas higit dapat ang pagtitiwala natin sa Diyos na walang limitasyon. Walang kahinaan. Lahat ng kapangyarihan nasa Kanya. Kapatid, saan ka magtitiwala? Di po ba dun sa alam mong mayroong pinakamakapangyarihan? Tingnan niyo. Anong ginagawa sa atin ngayon ng China? Binubuli tayo. Saan nag-alaga ang pagtitiwala? Kay Uncle Sam. Di po ba? Bakit? Malakas yun eh. Tanyo ang tao nakatingin kung saan yung malakas. Saan yung makapangyarihan? Sa Amerika. Tama lang naman. Kaya lang, mas higit ang kapangyarihan at lakas ng Panginoon. Amen? Higit ang kapangyarihan ng Panginoon. Yun ang kanyang bansang pinili eh. Nakaliit-liit eh. Tingnan ninyo, yung kaliit-liit, mas malaki pa nga daw. Parang sinlaki lang yata ng Cebu eh. Yung Israel eh. May mga kaganapan dyan na 6 na araw na digmaan, ilang nasyon yung dumidigma sa kanya, pero napanalunan niya. Alam niyo bakit? Hindi sa kanyang angking lakas. Alam niyo yung bansang dumidigma sa Israel, ginulo ng Panginoon. Ginulo ng Diyos. Lumilipad daw yung eroplano ng Israel. Akala nung mga nasa baba, kakampi nila yon, nagkakawayan pa. Nagulat nila, nakita nila dun sa jet fighter, nandun yung Star of David. Nakita nyo? Kala nila kakampi. Pero hindi pala. Nakita nyo? Kung paanong kapag ang tao, pinagtiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos, kapatid, mismo ang Diyos ang magtatanggol para sa iyo. Wala siyang kahinaan. Lahat ng bagay kayang-kaya niyang gawin. Yun ay patunay na ang Diyos gumagawa noon maging hanggang ngayon. Gumagawa hanggang ngayon. Sabi ni Gabo sa akin, Pa, nabalitaan mo na ba yung nasa FB? Ako na yun. Bumagsak yung helicopter ng presidente ng Iran. O hindi ko naman nakukalaban ng Iran, ha? Kaya lang, numero 1, lumalaban at gumagawa yung Iran. Kinakalaban yung bansang Israel. Yan na nagpapagana. Sabi ni Gabo, tingnan mo pa kung gaanong pinoproteksyonan ng Panginoon yung kanyang bansang pinili. Bumagsak yung helicopter ng presidente ng Iran. Natutuwa ba tayo doon? Di naman eh. Kaya lang tingnan ninyo, yan ang Diyos. Yung kanyang bansa na pinili, iniingatan niya. Pinagtatanggol niya.
Kapatid, tayo man din, pinili ng Panginoon. Kung yung bansa na kanyang pinili ay iniingatan niya at pinoproteksyonan niya, tayong mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, pinili at ipagtatanggol ng ating Panginoon. Amen ko. Anong gagawin natin? So ipagtiwala natin ang ating buhay kanino? Sa Diyos. Ang sabi kay Yahweh ka magtiwala. Lubusan. Ibig sabihin nun lahat. Lubusan. Ibigay mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. May magagawa pa ba tayo? Kung taningan ng ating buhay, halimbawa, tinaningan ng ating buhay, hanggang dito ka na lang. May magagawa ka pa ba? Wala na. Anong gagawin mo? Hindi, pagtiwala mo sa Diyos, binibigay ko na lahat sa iyo, Panginoon. Kasi nga ang tao ay mayroong limitasyon. Sa Diyos ka magtiwala. Kapatid, sa Diyos mo ibigay ang lahat ng bagay. Mayroon ngang kanta, ibigay ng lahat, kay Kristo ialay. Di po ba? Kanino daw ibibigay? Kay Kristo. Ialay. Magtiwala sa Diyos. Ngayon, makikilala lamang natin ng lubos ang ating Panginoon kung tayo ay ano? Paano nga ba natin makikilala ng lubos ang ating Panginoon? Una, kung tayo ay babad sa panalangin sa Diyos. Babad sa panalangin. Alam nyo ba, hindi na maraming Kristiyano hindi na nananalangin, hindi na nagpe-pray. Kaya hindi na natin kilala ng lubusan ng ating Panginoon kasi hindi na tayo nagpe-pray. Kaya maraming Kristiyano ang bigo, mahihina, malulungkutin tayo kasi nga hindi tayo nagpe-pray. Ano daw? Hindi tayo nagpe-pray. Alam nyo, binigyan na lahat ni Jesus ng kung paano gagawin para maging malakas hanggang kamatayan eh. Hindi pa natin alam, hinayag ng Diyos, hinayag ni Kristo kung paano tayong magiging malakas espiritual hanggang kamatayan. Paano? Pray. Bago mamatay ang ating Panginoon, nagpe-pray. Nang makapako ang Panginoon, nagpe-pray. So anong solusyon? Para maging malakas. Pray. Amen? Panalangin. Makikilala natin ng lubos ang Panginoon kung tayo ay babad sa panalangin. Sabi niya, sangguniin sa lahat ng mong balak. Ang sabi, sangguniin sa lahat mong balak. Alam niyo ibig sabihin ng sangguniin, di ba? Sasangguni ka. Magpe-pray ka. Magtitiwala, sangguniin mo siya. Magpe-pray ka. Ibig sabihin ng sangguni, pumunta. Pumunta ka at tanungin mo, Panginoon, kalooban mo ba ito? Sangguniin natin ang ating Panginoon. Pray! Pray. Yan ay kalooban ng Diyos. Ang pagsangguni sa lahat ng ating mga binabalak. Bakit? Dahil alam ng Diyos na tayo ay madalas magkamali. Kaya dapat nagpe-pray, nagtatanong sa Panginoon ang mga mananampalataya. Bakit? Alam ng Diyos, madalas tayong magkamali. Ay, mali pala yun. Oo, kasi hindi mo sinangguni. Hindi mo tinanong sa Panginoon. Kaya madalas nagkakamali ang tao. Kasi bakit nga, hindi tayo sumasangguni sa ating Panginoon. Alam nyo ba ang pananalangin hindi paghingi lang? Kala natin ang panalangin paghingi lang eh. Ang panalangin ay pagsangguni, pagtatanong, Panginoon, kalooban mo ba ang bagay na ito? Itanong mo sa Diyos. No? Itanong natin sa Diyos. Sabi, madalas tayong magkamali. Kaya't napakahalaga ng palagi ang pananalangin. Sapagkat ang pananalangin ay daan ng Diyos upang itumpak ang ating mga balak. Ano daw ang daan ng Diyos? Para itumpak tayo sa ating mga balak, sa ating mga plano, pananalangin. No? Pananalangin.
Hindi tayo magkakamali sa ating buhay kung lagi nating isasangguni sa Diyos ang lahat. Alam nyo, kaya nagkakamali ang tao kasi hindi sinasangguni sa Diyos ang lahat ng bagay. Pasok lang ng pasok. Pasok lang ng pasok. Kaya nagkakamali ang tao. Nakakita ng gwapo. Ito na yun. Lord, ito na yun. Yes! Ito na yun. Sabi ni Pastor, i-win. Sama naman di po ba? Nakakita ng gwapo, maganda. Sabi ni Pastor, i-win. Dali sa church. Nadala sa church. Nakakasal. Hindi sinangguni kay Lord. Sinangguni kay Pastor. Si Pastor may limitasyon. Nakita lang ni Pastor, nasa church. Nasa church. Okay yan. Nadala mo na kay Lord. Okay yan. Hindi, dapat sasangguni mo sa Panginoon. Panginoon, siya ba talaga? Siya ba talaga? Yung God's best para sa akin. Siya ba talaga? Di po ba? Dapat itatanong natin sa Panginoon. Hindi nakakita ka lang ng gwapo o maganda. Dapat sinasangguni mo sa Panginoon. Ngayon, nakasal. Pagkatapos ng kasal, nagbihis si babae o si lalaki. Han, tara na. Saka pupunta. Linggo ngayon, di ba? May church. Anong church? Tapos na ang drama. Tapos na ang dramahan. Drama lang pala ang lahat ng bagay. Drama lang ang ipinakita. Pagkukunwari. Kunwari, nakataas ang kamay. Kunwari, nasa church. Yung pala, tapos na ang dramahan. Ano ibig sabihin? Nailigaw. Kaya nga, ligawan eh. Napansin nyo ba, ligawan? Kasi nga, nanliligaw. Huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi ng magagandang mga salita. Ibibigay ko sa iyo ang mga bituin. Kilig na kilig ka naman. Di ba? At iaalay ko sa iyong mga paa. Paano isipin mo, paano makukuha niya yung bituin at iaalay sa iyong paa? Doon pa lang niloloko ka na. Di ba? Ibig sabihin, pray. Sa lahat ng bagay, pray. Kasi yung makakasama mo sa buhay, sa mga kabataan, lifetime yan. Kahit ipasa nila ang divorce, sa Diyos, ayaw ng Diyos ng divorce. God hate divorce. Kahit ipasa nila ang divorce. Sa mga mananampalataya, walang divorce. Sa Diyos, walang divorce. Makakalaya ka lamang kapag nabiyuda ka at nabiyudo ka. O ngayon, ano ibig ko sabihin? Kakasamahin mo yan sa buhay, tanong mo sa Diyos. Panginoon, siya ba talaga? At kapag ikaw ay nananalangin, ang Diyos ay sumasagot. Yan ang kagandahan sa Diyos. Kapag tayo nagpe-pray, nananalangin tayo, sumasagot naman ang Panginoon. Sasabihin niya sa'yo. Sasabihin niya sa'yo. Ang sabi ng Bible, huwag kang makikipamatok sa hindi mo kapwa mananampalataya. Kaya alam, may mga pagkakataon, no? May mga pagkakataon, yung mga hindi mananampalataya na nadala sa church, sila pa talagang sumampalataya. Yung mga nasa church na, no, may mga pagkakataon, hindi pala. Mas mabait pa yung unbeliever. Kaya nagtatanong pa rin. Hindi porket nasa church. Ay, nasa church na siya. Hindi. Hindi. Hindi ganon. Tatanong mo pa rin kay Lord, siya ba, Panginoon, yung God's best? Siya ba'y nilaan mo sa akin? Kasi kakasamahin mo yan eh. Amen? May pagkakataon. Ito, kwento lang naman, oh. Chismis lang naman. Huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Yan ang sabi ng Bible. Huwag kang makikipamatok. Ibig sabihin, huwag kang makikisama
sa hindi mananampalataya. Huwag kang makikipag-boyfriend o girlfriend sa hindi mananampalataya. Kapag girlfriend mo, iwin mo kay Lord. Kaya siguraduhin mo, hindi kanya ililigaw. No? May pagkakataon na umibig daw siya, tama, kaklase niya. Kwento lang yon. Kwento lang po ito. Yung kaklase niyang ito, hindi mananampalataya, sinesyaran niya. Mananampalataya yung lalaki, sinesyaran niya yung babae. Sinesyaran niya. So araw-araw sinesyaran niya, tapos hindi daw, sabi daw sa kanya, wag mo na akong ano dyan sa ano mo, sa religion mo. Religion lang yan, meron na akong religion, wag na. Pero magkaibigan sila. Magkaibigan to. Itong babae at yung lalaki. Ibig sabihin, parang best friends sila. Lagi silang magkausap. So ang ginawa ni lalaki, nirespeto daw niya yung sinabi ng babae na wag mo na akong ano dyan sa religion nyo. Kasi meron naman akong religion, doon na ako mamamatay. Nirespeto niya yon bilang mag-best friend sila. Araw-araw daw, kausap niya yung babae. Alam niyo, itong babaeng daw ito, hindi naman daw siya agandahan. Araw-araw daw, kausap niya yung babae. At araw-araw, nakita daw niya, napapansin niya, gumaganda yung babae. Hindi naman, sabi ko nga sa kwento niya, hindi yon kagandahan. Pero dahil lagi niyang kausap, ang ganda-ganda na daw. Tapos, nag-absent daw yung babae. Hinahanap niya. Hindi daw siya makali. Bakit? Kasi nga hinahanap niya. Ulitin ko, hindi daw kagandahan. Siya may sabi nun eh. Tapos hinahanap na niya, umiibig na siya. Iniibig na niya. Kaya lang sabi, siya isang mananampalataya. Dapat iwin ko siya eh. Kaya lang sabi niya, ayaw na niya eh. Meron siyang reliyon eh. Hindi naman religion, di ba? Inirespeto niya. Sa madaling salita, umiibig na to. Umiibig na si Christian. Umiibig na siya. Tapos nung umiibig na siya, naalala niya yung katuruan, huwag kang makikipamatok sa hindi mananampalataya. Bakit? Alam niyo kung bakit ano rason? Kasi sabi doon, sapagkat itutulak ka niya sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Pag binasa niyo, tutulak ka niya sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ay sabi ng lalaki, naku, umiibig na ako, hinahanap ko na siya, wag makikipamatok. Winiwin ko naman kay Lord, hindi mawin. Doon na lang daw siya. Kaya lang iniibig ko na siya eh. Pumunta siya sa church, sinanap niya yung pastor. Pastor, ito, kwinento daw niya. Nung kwinento niya, sabi lang ng pastor, alam mo ang aral, pray, tanong mo kay Lord. Alam niyo, nag-pray daw siya. Nag-pray siya sa Panginoon. Pagkatapos niya mag-pray sa Panginoon, kinabukasan papasok na siya. Pumasok yung kanyang kaibigang babae. Alam niyo kung ano? Pagtingin daw niya, hindi nakagandahan uli. Hindi naman, tayo naman hindi umiibig, di ba? Well, di ko naman sinabing, kumuha tayo ng pogit maganda. Hindi tayo nakatingin sa pogit maganda. Siya nga, hindi tumingin dun eh. Kaya nung nakita na niya, hindi siya uli kagandahan. Hindi na siya na-attract. Saan? Doon sa kanyang, parang ganito, nakita ko na uli. Hindi pala siya kagandahan. Alam nyo, kung yan will ni Lord, hindi naman yan sa pogi o maganda eh. Sa totoo lang, hindi naman yan sa pogi o maganda. Kapag yan will ni Lord, kahit hindi yan maganda, kahit hindi yan pogi, ang loob niyan, ang puso niyan maganda kasi kalooban ng Diyos. Ang pinupunto ko, dapat tinatanong natin sa Diyos kung sino ang ating makakasama. Pogi man yan o hindi pogi, kasi kakasamain mo yan. Amen? Makakasama mo yan. Kapatid, lahat ng bagay isangguni natin sa Diyos. Tingnan ninyo, kapag tayo naliligaw, sino dito naligaw? Yung literal na naliligaw. Kasi madalas daw maligaw ang tao eh. Di ba naliligaw tayo? Damdamin natin, naliligaw. O yung kinento ko, naligaw yung damdamin niya.
Literal, naliligaw tayo. Ako, driver ako, naliligaw ako. No? Kapag tayo naliligaw, sa ating pupuntahan, alam nyo ginagawa ko, kinukuha ko yung cellphone ko. Nilalagay ko dun sa Google Map o kaya dun sa Waze. No, sa Google Map o sa Waze. Dun ako sumasangguni. Lalagay ko yung lugar na kung saan ako pupunta, tapos makikita ko na yung application dito. Tapos habang bumabiyahe ka, sasabihin sa'yo nun, lumiko ka sa kanan. So, liliko ka sa kanan. Kasi nilagay mo yun, dapat magtiwala ka. No? Liliko ka ngayon sa kanan. Kanino ako sumangguni kapag naliligaw ako? Sa daan, kay Waze o kay Google Map. Lumiko ka sa kanan. Tapos, liliko ka naman, dumiretso ka lang. Pagdating mo sa dulo, lumiko ka naman sa kaliwa. Yan. Tapos, pag traffic, makikita mo doon. Si Waze, iba. Nagbabago. Kung saan yung alam niyang walang traffic, babaguhin niya. Si Google Map, hindi. Papakita lang niya sa'yo, traffic. No? Si Waze, hindi. Babaguhin niya. Kaya alam niyo ba, may mga pagkakataon, mas mabuti pang huwag ka nang sumangguni doon. Kasi sabi nga ni Pastor Jude, waste of time. Nung nag-waste kami, pupunta lang kami ng Plaridel. Dinaan kami sa Pilapil sa Pilapil. Sabi ni Pastor, wag lang tayong may makakasalubong kasi mahihirapan tayo. Isa lang. Kita nyo, waste of time. Minsan naliligaw rin. No, hindi nakikita. No? Pero magandang application po yan. Ako dun sa Google Map Sa Google Map ako madalas nagtatanong. Pagkatapos ng Google Map, sasabihin ng Google Map pag narating mo na yung iyong destination. Yan. Ano ibig ko sabihin? Ganon din dapat tayo. Dapat sinasanggunin natin yung expert. Kapatid, dapat sinasanggunin natin yung expert. Sino yung expert? Ang Diyos. Dito sa lupa, pag naliligaw tayo, sumasangguni tayo kay Google Map Sumasangguni tayo kay Waze. Pero minsan naliligaw. Di ba? Tumatagal. Pero alam nyo, sa Diyos, pag sumangguni ka, kapatid, hindi ka ililigaw ng Diyos. Tutugon ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin natin. No, lagi natin sangguniin ng Diyos kasi hindi kanya ililigaw. Hindi kanya ililigaw. Isang kwento nga. Ito, totoong kwento. Yung Kristiyanong mag-aasin, di ba narinig na ito Born again siya na milyonaryo. Ulitin ko born again siya na milyonaryo. Nang makilala niya ang Panginoon, milyonaryo na siya. Pero unti-unti, nalugi siya. Nalugi. Sa pagkalugi niya, hindi siya naggalit sa Diyos. Hindi niya sinabing kung kailan ako na-born again, doon ako nalugi, Panginoon. Diyos ka pa naman, sabi mo, pagpapala ka. Hindi niya daw ginano ng Panginoon. Kundi inayaan niya kung ano yung proseso ng Panginoon. Nalugi siya talaga, nalugi. Tapos, ang ginawa niyan, punta siya sa pastor niya, nagsabi siya ng problema niya. So, ano sasabihin ng pastor? May kaalaman ba kami pagdating sa bagay na yun? Ay, dapat pasukin mo itong bagay na ito, dito kaya yaman. Baka dito ka pagpalain ng Panginoon. Sabi lang ng pastor, pray. Pray. At hawakan mo ang Bible. Ano daw? Pray. Hawakan mo ang Bible. Kasi ang Diyos sasagot sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Manalangin ka at ang Diyos naman sasagot sa pamamagitan ng Biblia. Itong milyonaryo na ito na nalugi, itong kanyang kwento. Dahil nalugi na siya, so tinanggap niya sa sarili niya na siya'y nalugi na. Tapos ang sabi daw niya sa Panginoon, Panginoon, naglilingkod ako sa iyo, pwede po ba makahingi man lang? Yun daw ang pray niya, pwede po ba makahingi man lamang ng pagpapala? Alam niyo po ba, nabasa niya yon, maging asin kayo at ilaw ng sanlibutan ito. Nagrema daw yung salitang asin. Ano yung ibig sabihin nung nagrema? Tumalon. Tumatak. Yung salitang asin. Nagtatanong siya, ano po bang negosyo ang papasukin ko? Panginoon, ano yung negosyo? Nagrema daw yung salitang asin. Alam niyo ba, naging mag-aasin siya.
Pinasok niya yung asinan. Alam nyo, pinagpala siyang muli ng ating Panginoon sa pamamagitan daw ng pagbebenta ng asin. Kaya lang, hindi na kasing yaman nung noon. Ang mahalaga, tumugon ng Diyos sa kanyang pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin, pagtatanong, at ang Diyos naman tumugon sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Tumalon, asin. O kapatid, hindi porkit sinabi kong asin, papasok kayo sa asinan. Ha? Sabi ni pastor, pumasok tayo sa asinan. Hindi, magtanong ka kay Lord. Panginoon, ano ba yung gusto mong maging business ko? Ano ba yun? Ano ba yung gusto mong gawin ko? At hindi tayo ililigaw ng ating Panginoon. Ang sabi, itutumpak tayo ng ating Panginoon sa ating mga landasin. Ano ba yung landasin? Sa ating mga lakarin. Marami tayong lakarin, di po ba? Itutumpakan ng Diyos kasi madalas tayong maligaw at magkamali. Tutumpakan ng Panginoon. Iaayos ng Diyos ang ating mga kaisipan. Amen po ba? Sumangguni, manalangin sa ating Panginoon. Kapatid, kapag tayo sumasangguni sa Panginoon, pagpapakita yon ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi namasangguni ka sa Kanya. Kasi nagpe-pray ka. Lahat ng bagay isangguni natin sa Diyos. Kayamanan, sangguni mo sa Diyos. Sangguni mo. Propesyon, isangguni mo sa Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tama para sa mga bagay na yan. Bakit? Alam ng Diyos ang higit. Amen? At alam niyo po ba, minsan yung paraan ng Diyos, yung lihis sa paraan natin. Madalas kasi gumagawa ang tao sa pamamaraan na alam natin. Pero ang kalooban ng Diyos, higit minsan na parang lihis dun sa ating ginagawa na alam natin tama. Kapag ikaw ay isang doktor, ano yung tama na paggagamot? Ano yung tamang paggagamot? E di kunin mo yung stethoscope, kasi yun ang inaral eh. Stethoscope, tingnan mo. Tingnan mo kung may lagnat. Di po ba? Yun eh. Sinasabi ni Lord sa iyo, Kristiyano kang doktor. Sinasabi ni Lord sa iyo, pray. Pag-pray mo muna. Pag-pray mo. Kung ikaw ay isang doktor, profession mo, alam mo na yun eh. Ba't ko pa pag-pray? Alam ko naman kung ano ang sakit niya. Di po ba? Kaya lang sabi ni Lord, pray. Pray. Panginoon, diba sabi, there is power in the name of Jesus. Christian ka. Mano man lang bago mo tignan, bilang isang doktor, mano man lang bago mo tignan, pag-pray mo sa ating Panginoon, sangguni mo sa Diyos. Di po ba? Pray. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Kaya ang dami-dami nating pagkaamali kasi nananangan tayo sa sarili nating karunungan. Kaya maraming mga pamilyang hiwalay kasi nagkanangan tayo sa sarili nating karunungan. Pag nagkakaproblema na, mas dapat ito ang gawin natin. Hindi natin sinasangguni sa Diyos. Kaya ang bunga, naghihiwalay. Nag-aaway, naghihiwalay. Kasi nga kulang sa pagdulog, pagsangguni sa Panginoon ang maraming pamilya. Kaya nagkakaroon ng paghihiwalay. Bakit nagkakaroon ng pag-aaway sa church? Migin sa church, nagkakaroon ng pag-aaway kasi yung church, kulang na ng pananalangin sa Panginoon at pagsangguni sa Panginoon. Sino na ang nagiging Panginoon sa church? Yung pastor? Yung leader? Hindi. Hindi. Dapat ang Panginoon ang sentro ng church. Kaya ngayon, maraming simbahan ang nagdi-divide. Nadi-divide. Nahati. Bakit? Simbahan, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng pag-aaway. Di po ba dapat sa simbahan nagkakaroon ng pag-iibigan? Turo ng Panginoon, magmahalan ang mga mananampalataya. Ba't nag-aaway sa loob ng simbahan?
Kasi nga kulang na sa pagdulog, pananalangin, pagtingin ng sangguni sa Panginoon ang mga bahay-sambahan. Kaya naaati ang bahay-sambahan. Nagmamagalingan, nagmamataasan, nagpapaligsahan. Ay, mas magagaling kami sa inyo. Kaya ano nangyayari? Kapatid, mga simbahan nagpapaligsahan, padamihan, pagalingan. Iisa tayong katawan. Hindi dapat tayo nagpapaligsahan. Alam niyo bakit? Kulang na sa pray. Kulang na ang simbahan sa pagbababad sa pananalangin. Yan ay isang katotohanan. Sino involved dito sa prayer meeting? Ano ba sabi? Sangguni. Pray. Di po ba? Ba't hindi nating involve sarili natin sa pananalangin? At alam niyo, pag tayo nananalangin, yung lakas ng Panginoon bumababa para sa mga mananampalataya. Hindi man tayo perpekto, no? Kasi nga may kanya-kanya tayong pag-uugali, nagkakainisan tayo mismo sa loob ng simbahan. Kasi nga magkasama yung iba-ibang mga pag-uugali. Pero kung ang sentro ng simbahan, si Jesus, tapos nagkakaisa tayong magkakapit kamay na mananalangin sa Panginoon. Alam nyo bang pag-iisahin tayo ng Panginoon? Kasi yung simbahan, tumatakbo sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Pagdulog, pananalangin, pagtitiwala sa Panginoon. Kapatid, malulugi tayo o maliligaw tayo kapag tayo nananangan sa sarili nating karunungan. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Huwag kang mananangan, mabibigo ka. Hindi lahat ng bagay alam mo. Kahit dumaan pa tayo sa seminary, hindi lahat ng bagay alam natin. Amen? Kanino ka sasangguni? Sumangguni ka sa expert, sa dalubhasa. At ang dalubhasa, ang Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya't kung mayroon tayong lalapitan, ang Diyos yun. Amen? Ang Diyos yun. Kapatid, tayo ay mga taong may limitasyon. Tao nga eh. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. May mga bagay na hindi natin alam na tanging ang Diyos lang ang may alam. Kaya't napakahalaga na huwag tayong magtitiwala sa ating mga karunungan at kakayahan. Isangguni natin sa Diyos dahil alam niya ang lahat ng bagay. At napakahalaga, no, na bawat isa sa atin makitaan ng Diyos ng pagtitiwala sa Kanya. Magtiwala tayo sa Diyos lamang. Huwag sa sarili mo. Mabibigo ka. Mabibigo ka. Gusto mo bang hindi maging malungkot? Magtiwala ka sa Diyos. Itutumpak ng Diyos ang ating mga landasin. Amen? Pwede po bang tumayo tayo? Pwede po bang dumulog tayo sa Panginoon? Ano sabi? Yung lakas na nagmumula para matumpak. Pananalangin. Prayer. Ano yung sabi? Ano yung kasabihan? Ang pamilyang nananalangin sama-sama, stay together. Di ba? Totoo yun eh. The family that prays together, stays together. Totoo yun eh. Kapag tayo nananalangin. Pero kapag kaalalo ang simbahan nananalangin,
stay together. Mananatili tayong magkakasama. Kahit parang magkakaiba ang ating mga pag-uugali, mananatili tayong magkakasama. Bakit? Nagpe-pray tayo eh. Si Jesus yung nagbabind sa atin. Tama ba yun? Si Jesus. Pray tayo. Purihin muna natin ang Diyos. Tapos, maghawak-hawak tayo ng kamay. Damayin natin yung presence ni Lord sa oras na ito. Pwede po ba damayin natin yung presence ni Lord? Hawak-hawak tayo ng kamay, tapos sama-sama tayong manalangin, dumulog sa Panginoon. Isangguni natin ang lahat ng bagay sa Diyos. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Amen? Alam nyo bang watak-watak tayo? Watak-watak tayo. Na dapat hindi. Alam nyo bang mahina tayo? Na dapat hindi. Kulang kasi tayo ng pagdulog sa Panginoon. Kulang kasi tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Nananangan tayo sa ating mga sarili, hindi sa ating Panginoon. Kaya bigo tayo. Marami tayong pinaplano, marami tayong iniisip, pero hindi yan ang isip ng Diyos. Hindi natin sinusunod kung ano yung gusto ng Panginoon, kaya nasisira, kaya nagkakawatak-watak tayo, kaya naliligaw tayo, kaya nasasaktan ang ating mga kalooban. Tapos ang nasisisi natin ay ang Diyos. Kasi nga hindi tayo nagtitiwala, hindi tayo dumudulog sa Diyos. Wala tayong malalim na relasyon sa Panginoon na dapat mayroon. Dapat mayroon eh. Pero weak, mahina ang simbahan. Bakit? Kulang na sa pagdulog sa Panginoon. Kulang na. Paano na kung datnan tayo ng Panginoon sa ganitong kalagayan? Na tayo mahina. Walang pagtitiwala. Kulang sa pananalig sa Kanya. Mas pinaniniwalaan natin ang ating karunungan, ang ating mga sarili. Hindi na ang Diyos. Kapatid, ngayon ang araw ng pagbabalik nating loob sa ating Panginoon. Lakaran natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Sa Kanya natin ilagak ang lahat ng bagay. Ang ating bukas, ang ating buhay, ilagak natin sa ating Panginoon. At tayo'y manalangin. Mag-pray. Dahil naroon ang kalakasan. Pwede ko po bang tawagin ang Ate Jane? Para sama-sama tayong manalangin. Magawak-hawak po ba mga kapatiran? Pisa nating dumulog sa Panginoon. Ito po'y seryosong usapan. Maghawak-hawak tayo ng kamay at tayo ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God. Nagkulang kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Nagkulang kami, Panginoon, na lumapit, tumulog sa iyong paanan. Lord, nagtutuwid ka sa amin, Panginoon. Ibinabalik mo kami, Panginoon, sa iyong paanan, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mayroong paglapit, pananabik sa iyong presensya, Lord. Huwag po kaming manangan sa sarili naming kakayanan, mga karunungan, Panginoon, mga plano, Panginoon, pagkus, Lord God. Palamig kaming magtitiwala sa iyo. Lord, ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain ay hindi galing sa amin. Hindi po, Panginoon, galing sa tao. Ikaw ang nagtayo, Panginoon.
At ikaw ang magbibigay ng katagumpayan nito, Lord God. Lord, nandito pang iyong mga anak sa iyong banal na harapan. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na patuloy kang mangusap sa amin. Ibalik mo ang alab, sigla, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo. Manabik po kami, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Bigyan mo kami ng sapat, Lord God, na kalakasan. Panahon, Panginoon, upang ikaw ay kami, Panginoon, ay sumangguni sa iyo, Lord God, at alamin po namin ang iyong kalooban, Panginoon. Kami ang nagplaplano, Panginoon, pero ang katuparan ng lahat na ito, Lord God, ay nagmumula lamang sa iyo. Kaya, Lord, itinataas po namin, Panginoon, ang buong gawain ng Valenzuela. Lahat na mga kapatiran, Panginoon. Lahat na mga iniligtas mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, patuloy, Lord God, na nagkakaisa kami, hawak kamay, Panginoon. Lumalapit sa iyo, Lord God. Malayang pagkilos mo, O Diyos, banal na Espiritu. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon, Lord God. Dahil patuloy ka, Panginoon, Lord God, nagpapaalaala sa amin, nagre-remind sa amin, Panginoon. Hindi mo hinahayaan, Lord God, na ang iyong gawain. Ang iyong mga anak, Panginoon, ay gumagawa, Panginoon, na nalalayo sa iyong kalooban. Lord, salamat po, Panginoon. Continue, Lord God, na kumilos ka. Tulungan mo kami, Panginoon. Mahalin namin, Panginoon, Lord God. Magkaroon kami, Lord God, ng sapat na oras at panahon na dumulog sa iyo, Panginoon. Huwag po namin katamaran, Panginoon, ang pananalangin, Lord God, ang aming mga prayer meeting, Panginoon, Lord. Nawa, nagkakaisa, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Nagkakaisa, Lord God, upang sa iyo, Panginoon, magtiwala, Panginoon, ang katagumpayan ng lahat na aming mga ginagawa. Lord, pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang buong gawain ng Valenzuela. Gawin mo kami, Panginoon, na buhay na patutuo, Lord God, sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi, Panginoon, na busy kami, Lord God, sa mga bagay na walang kabuluhan, na walang koneksyon sa iyo. Bagkus, Lord God, maging priority ka, Panginoon, sa lahat naming mga oras at panahon. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat sa pagtutuwid. Salamat sa pagkilos mo, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumalapit at nagtitiwala sa iyo. Ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat na kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Sambahin ka, O Yahweh. Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang dakila mong pangalan. Tinataas ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan, pinupuri, sinasamba, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ito ang nararapat sa iyo, Panginoon. Ang sambahin ka lamang, Panginoon. Dakilain. Itaas, Panginoon. Itaas sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, pinatawad mo na ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Pinatawad mo na ang hindi namin pagtitiwala sa iyo, ang hindi namin pagsangguni sa iyo, Panginoon. Pinatawad mo na kami, Panginoon. O Diyos, misan pa, Panginoon, ibuhos mo ang kapangyarihan mo sa simbahang ito, Panginoon.
Madama namin lagi ang presensya mo, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang sentro ng simbahan ito, Panginoon. Kaya kami naririto, Panginoon, para sambahin ka. Itaas, pasalamatan, dakilain, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ibalik mo, Panginoon, yung tunay na layunin, Panginoon. Bakit kami nagtitipon-tipon, Panginoon? Para sambahin ka, Panginoon. Itaas ka namin, pasalamatan ka namin. Kaya kami nagtitipon-tipon, Panginoon. At sa aming pagtitipon, Panginoon, malulugod ka. At bababa ang banal mong presensya, Panginoon. Pupuspusin mo, Panginoon, ang bawat mga mananampalataya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Ama, ilagay mo lagi sa puso namin ang pananabik, Panginoon. Pananabik sa presensya mo, Panginoon. At sa bawat araw, Panginoon, sangguniin namin ay ikaw lamang, Panginoon. Walang iba. Lahat ng bagay sa buhay namin, makita mo nawa na kami dumudulog, sumasangguni sa iyo, at iniintay namin ang katugunan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.